Pagkatapos na desisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF, ay ilalagay ito sa National Treasury. Gagawa naman ng hakbang ang pamahalaan na hilingin gawing supplemental budget ang PDAF para maitulong sa mga biktima at mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Muling tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagbabalik na sa normal na sitwasyon ng mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda sa kanyang naging pagbisita sa lalawigan ng Samar at Leyte na matinding hinagupit ng bagyo. Ikinalugod ng Pangulo ang pag-iral ng malawakang pagtutulungan upang makabangon ng mga biktima mula sa trahedya. Kitang Pangulo ang taus-pusong pagtulong ng marami ang nakatulong ng lubos para unti-unting bumuti ang sitwasyon doon. Gumaganda na yung takbo, and so the President felt very confident that the Tacloban is in good hands, and also the disaster areas where he visited are in good hands. Pinulong na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete para plansyahin ang ilalaang pondo sa rehabilitasyon ng mga apektado. Sa gitna na rin ito ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF system sa harap ng mosyon ng pamahalaan na i-lift ang TRO sa natitirang pondo para ilaan sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Git ni Lacerda, pinag-aaralan ng Malacanang ang opsyon na hiling ito bilang supplemental budget dahil babalik sa National Treasury ang hindi nagamit na PDAF. You have to use it only by way of supplemental budget. So, yan po ay yung ba isang option natin. Pag-uusapan po yan ni Secretary Butchabad with the President. Sa kasalukuyan, may 18 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon ng sinalanta ni Yolanda. Isinasapinal na rin ng Steering Committee ng Foreign Aid Transparency Hub ang sistema ng paggamit nito. This is also why the Faith Steering Committee is finalizing the legal requisites and other requirements necessary to create a single multi-currency treasury account. This will allow overseas Filipinos and other individuals, small groups, and organizations to easily deposit their donations to victims of calamities. Kasunod nito, ikinalugod na rin ng palasyo ang paghingi ng paumanhin ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kay Pangulong Aquino. When it comes to tragedy, there should be no politics, and we have exercised that policy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.